Kung ihahalin tulad sa asukal ang mga 400cc single-cylinder na motor, itong motor na to ang pinakamatamis. After having a good amount of its sweetness, you would feel energetic and stimulated. Pero sabi nga ng mga matatanda, lahat ng sobra ay masama. Kapag nasobrahan ka sa tamis, magkakaroon ka ng diabetes. Oo, alam ko, diabetes yon. Hindi kasi ako magaling sa pronounce yun. Ito ang TVS Apache RR310. Kung kilala nyo yung BMW G310RR, ito rin yun. Motor na track ready, pero pwedeng ma-enjoy ng mga baguhan at kahit ng mga mamaro. Another Indian pride, hatid sa atin ng TVS. Heads up, this is half bike, half amazing. It seems to power itself with a 312cc reverse inclined engine. Hindi ako expert, pero pilit kong piniga ang malnourished kong utak para lang maintindihan ko kung ano bang ikinaganda ng reverse inclined engine. Mas naiabante nila ang makina to provide extra space for a longer swing arm without having to extend the wheelbase. Hindi na compromise yung agility ng motor. Sa isang typical na engine, mas umiinit ang exhaust side ng makina. Kapag tumama na ang hangin, natatangay ang init na yon papunta sa likod ng engine block. Pero sa RR310, nasa likod ang exhaust port. Kapag tumama na ang hangin, matatangay ang init na nanggagaling sa exhaust side palayo sa makina. Para sa rider, beneficial din yon kapag nasa decent speed yung motor kasi nahahawi yung mainit na hangin na galing sa exhaust side palayo sa binti at hita mo. Pero ibang usapan na kapag mabagal o nakahinto ka. Nag-a-accumulate ang mainit na hangin dito sa exhaust side. At dahil mas mababa ang density ng mainit na hangin kaysa malamig, wala siyang ibang pupuntahan kung di pataas. Napa-funnel naman siya papunta sa tender juicy mo. Nagiging shawarma ang mga hita mo at nagiging siomay ang yagba doodles mo. May 4 na riding modes. Gagamitin mo ang mga modes na yon nang naaayon sa level of kamotenes mo. Depende sa needs and wants mo on a certain ride. Pa-virgin ang makina sa rain mode at urban mode. At pabida naman ang makina sa sport mode at track mode. Track mode ang pinakabarumbado sa lahat. Dito ka pwedeng masobrahan ng tamis. Full power ang engine at disabled ang ABS sa mode na to. Be careful with what you wish for. Para to sa mga sawanang mag-exist sa mundong ibabaw. Para sa mga malawak na ang karanasan sa pagmumotor. Great power comes with great responsibility. At sa track mode, responsibilidad mong kilalaning maigi ang mga preno mo para kapag nag-nervous braking ka, ramdam mo kapag katapusan mo na. Dapat din ay matanglawin ka sa mode na to para kita mo na kaagad sa malayo kung may matutumbok ka to give yourself enough time to brake progressively. Kaya nga track mode kasi sa track siya pinaka-ideal gamitin, hindi sa kamotehan. Sport mode naman ang paborito ko sa lahat. May access ako sa full potential ng engine without compromising my safety. Enabled ang ABS Ito ang santuaryo ng mga bulalo riders. It lets you express your playfulness and still have the peace of mind na malareksona ang mga preno mo. Won't let you down. Urban mode ang ideal para sa mga saturated areas. Pwede rin ang mode na to kung gusto mo lang mag-chill o mag-relax. Don't get me wrong, kahit sabihin natin na naka-lower mode ang RR310 sa urban mode, may lakas pa rin to. Hindi mo masasabing boring siya sa lower mode. Mag-e-enjoy ka pa rin. Rain mode naman ang gagamitin mo kapag katatapos mo lang magpa-car wash. Doon mo lang siya pwedeng gamitin kapag umuulan. Kapag ginamit mo ang rain mode na walang ulan, masisira yung motor. Joke lang yun syempre. Applicable din siya sa mga madudulas o mabubuhangin na kalsada. Malumanay na throttle response, rear wheel lift-off protection, at maalagang ABS. Baguhan ka man o experienced rider, may idea ka na kung anong mode ang para sa'yo. Pero ako personally, sport mode lang sapat na. Ako lang naman yon. Personal preference. Sport mode all the way.
Nag-expect ako na medyo stiff ang race-tuned suspensions niya for more stability while cornering. Surprisingly, hindi pala. The suspensions are good in eliminating minor bumps and road imperfections. Sinamahan pa yan ng mataas na ground clearance kaya it can tolerate light off-road kung sakaling wala ka ng no choice. Sa rain, urban, and sport modes, well-calibrated yung ABS. This is one of the things na talagang na-appreciate ko sa RR310. Nakakadagdag pa ng kumpiyansa yung mga gulong niya na parang mga tuko kung kumapit. Kaya sa biglaan at agresibong arangkada o kurbada, kahit wala siyang traction control, tiwala kang hindi basta-basta magsislip. Idagdag mo pa yung rear wheel lift-off protection. Ramdam mong palagi siyang planted to the ground. Speaking of makapit, makapit din ang tahi ng Tibay G-Bag. Mas matibay pa to kaysa muka ng mga scammers. Kahit naka full tank siya, hindi siya kagaya ng ibang mga motor na parang may vertigo kapag sumisingit ka sa traffic. Kung hindi ka sanay sa rev matching, pwedeng mag-lurch forward yung motor during downshifting or engine braking, which is not something you want when entering a corner. Buti na lang naka-race-tuned slipper clutch ang RR310. Itinaas din ang mga foot pegs niya which improves its cornering clearance. Mas maihihiga mo siya sa kurbada. Pwede mong tasahan ang siko at tuhod mo sa kalsada. Dahil sa mga bagay na binanggit ko, cornering is what I love the most about the RR310. Literal na isusuko mo ang sarili mo sa mga kurbada. Pero hindi mo lang to sa kurbada ma-enjoy. Kapag nag-tuck in ka na sa isang mahabang straight na kalsada, maa-appreciate mo ang aerodynamics niya na tumutulong para sa maximum downforce, minimum wind blast, and greater top speed. Isama mo pa yung diin ng timbang niya. Mas stable to kaysa relasyon nyo. Wala siyang throttle cable. So hindi ka mag-aalala na baka maputulan ka ng kable sa gitna ng biyahe. Marami nagsasabi na mas immersive daw kung may throttle cable ang isang manual na motor. But that's not the case with the RR310. It's a total immersion. Sa rain and urban modes, bababa siya sa 25.8 horsepower and 25 Newton meters of torque at limitado ka sa 9,000 RPM. Sa sport and track modes naman, maa-unlock mo ang 34 horsepower and 27 Newton meters of torque at aakyat sa 11,000 RPM ang rev limit mo. Palag-palag to sa higher modes. Hindi mo basta masasagad ang full potential nito sa pampublikong kalsada. It accelerates as quick AF. Mas mabilis pa to kaysa chismis. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung backward tilt ng engine niya, but it's really doing a great job in delivering power when needed. May bigwas na naghihintay kung mawala anumang oras na pumiga ka sa sinilyador. Malakas, hindi kaya ng tawas. Doon pa lang sa mga napag-usapan natin, sulit na. But wait, there's more. Dahil sa glide-through technology o GTT, smooth siyang umuusad kapag dahan-dahan mong binitawan yung clutch kahit hindi ka pumipiga sa throttle. Ginawa yun to lessen the rider's fatigue while in traffic. Pero bilang side effect, beneficial din siya sa mga beginners na hindi pa sanay magtimpla ng clutch at throttle. Ang smooth ng usad ng RR310 dahil sa GTT. Itong 5-inch TFT display niya ang isa sa paborito ko. Parang pan TikTok. Napakadaling i-navigate gamit ang kaliwang hinlalaki mo. Pabor to sa mga mahilig mga liwa. Este sa mga kaliwete. Makikita mo na lahat dyan. Sobra-sobra pa. Pati lap info at performance record. Kapag konektado siya sa smartphone mo, makikita mo sa display kung may incoming call or SMS ang Toyotic mong jowa na pinapauwi ka na kahit kalalabas mo pa lang. Meron ka ring on-screen turn-by-turn navigation. Speaking of connection, stay connected with your friends during your ride. Gamit ang Freedcon Intercom para sa kwentuhan na walang wasakan ng lalamunan. Dynamic yung tachometer. Pag wala pa sa optimal temperature range yung engine, kusang masiset yung red line niya sa medyo mas mababang RPM range para i-remind ka na huwag kang mag-over-rev habang malamig pa ang makina. Agad mamamatay ang makina kapag nakaprimera ka at ibababa mo yung side stand. Kapag naka-neutral, makakakita ka ng warning sa display na nakababa ang side stand mo. At kapag hinayaan mo, kusang mamamatay ang makina. May isa akong dislike sa RR310.
Isa siyang scrambled egg maker. Dahil sa noticeable vibration sa mid to high RPM, nababati yung itlog mo. Tapos kapag nakahinto ka, lulutuin naman siya ng init na nanggagaling sa makina. Pero maliban doon, sa mga motor na ni-review ko, ito na siguro ang motor na kahit ang bashing community ay mahihirapang hanapan siya ng kapintasan. Sa dami ng features na isinalpak nila dito, pakiramdam mo may bonus ka na eh. You are getting more than what you are paying for. Pati mga ilaw niya, hindi tinipid. Ay! May isa pa pala akong naisip na pwedeng ireklamo ng mga riders. Hindi siya pandak friendly. Kung 5'3 ka pababa, kailangan mo na ng kadang-kadang. Pero hindi yung deal breaker sa akin kasi 5'8 ako. Pang araw-araw? Well, this is not the best bike for daily city commute. Pero pwede. Magtiis pogi ka lang ng konti. Kung kagaya kitang hindi pogi, wala na tayong hindi kayang tiisin. Dapat ginawa na nilang 400cc para expressway legal. Pala desisyon yarn. Kung nakukulangan ka sa kanya dahil hindi siya expressway legal, hindi yon kasalanan ng RR310. 230,000 pesos, 312cc, 737 pesos lang per cc, di ba? Tapos isama mo pa yung fogginess, performance, specs and features, and technology na kadalasan ay sa mga big bikes mo lang makikita. Nakukulangan ka pa rin ba? Ito ang pinaka-loaded na sub 400 single cylinder na mabibili mo sa ganito kababang presyo. It wouldn't hurt if you would go for the RR310. It looks better, it performs better, it offers more, and it's more fun in corners. Punta na sa pinakamalapit na Wheeltech. Sa tatlong klase ng motor ng TVS na na-review ko na, nakita ko kung gaano sila kaseryoso na punan ang needs and wants ng bawat segment ng mga riders. Masasabi kong lalong tumaas ang respeto ko sa mga gawang Indiano. At may isang bagay sa TVS na nagsa-stand out para sa akin. Added value at a competitive price. Napakalaking bagay na si TVS at hindi si BMW ang nagdala nitong motor na to dito sa Perlas ng Silanganan. Makakabili tayo ng premium na motor na walang karagdagang presyo para sa pangalan. Bars.